Nakaharap sa salamin si Boy Katok. Tinitignan ang kanyang hubad na katawan. Maugat, solido, batak. Ang binatang edad 25 na naging pamoso bilang most wanted serial killer ng buong Maynila na nagdulot ng labis na takot sa karamihan at nag-alarma sa buong kapulisan. Pinagmamasdan niyang mabuti ang paso sa kanyang kanang pisngi at balikat. Sa tuwing naalala niya ang nangyari noong gabing pinasok niya ang bahay nila Jinggoy at kung paano siya muntik ng masunog ng buhay, nagdudulot sa kanya ng labis-labis na pagkagalit. Bukod pa doon, hindi siya makakilos ng maayos dahil na din sa pamamaga ng kanyang paa matapos malaglag sa hagdanan dahil sa pagkataranta. Nilagok niya ang alak na nasa babasaging baso. Pornada ang kanyang operasyon hanggang hindi pa gumagaling ang kanyang paa. Mahihirapan siyang isapalaran ang paggagala sa gabi dahil meron siyang iniindang sakit. Isa pa sa nakakapagpakulo ng kanyang ulo ay ang halaga ng salapi na kanyang nakulimbat sa mag-asawang kanyang huling biktima. Isang araw lamang iyong pantustos sa kanyang mga bisyo. Kung kaya naman, mahihirapan siya dahil hindi niya alam kung gaano katagal siya magpapahinga bago muling makasalakay. Gising ka na pala. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Ang lala ng lapnos mo ah. Sita ni Beatrice ang kanyang katuwang. Hindi katulad ni Boy Katok o ni Carlo sa tunay na buhay. Hindi pumapatay si Beatrice. Bagamat gumagamit ng pinagbabawal na gamot, umiinom ng alak at sumasama sa mga operasyon ni Boy Katok, madalas ay nasa bahay lamang ito. Sa maliit na barong-barong sa ilalim ng tulay kung saan natatapakan ng malalaking mga bakal ang kanilang tinutuluyan. Bibihira lamang din doon umuwi si Boy Katok dahil na din mainit siya sa mga parak. Puiset, pwede bang wag mo nang ipaalala? Lalo lamang kumukulo ang dugo ko. Sambit nito. Pinaikot ni Beatrice ang kanyang mga mata sa paligid at namataan ng perang nakapatong sa maliit na lamesa. Ito lang? Ito lang ang nakuha mo nung gabing yun? Tapos ang lala ng natamo mong sugat? Umihina ka na ata. Natatawang komento nito. Nilingon niya ang babae at binigyan ng nakakamatay na tingin. Saka nilapitan at sinakal. Masyado kang matabil. Kapag hindi ka tumigil, ako mismo puputol ang dila mo. Gigil na sambit nito. Oh, easy ka lang. Masyado kang mainit eh. Nagbibiro lang naman ako. Dito ka lang. Bibilan lang kita ng alak. Tugon ng babae. Saka tinanggal ang kamay ni Boy Katok sa kanyang leeg. Hindi may tatangging madalas pagbuntunan ng galit ni Boy Katok si Beatrice. Lalo na sa mga panahong lulong ito sa droga at alak. Ngunit sa kabila noon, nangingibabaw pa din ang pagmamahal ni Beatrice sa lalaki at hindi niya ito magawang iwanan. Kung kaya naman, suportado niya ang lahat ng ginagawa ni Boy Katok kahit pahalang ang kaluluwa nito. Naiwang nagkukuyumpo sa galit si Boy Katok habang sinusubukang gamutin ang mga sugat. Hindi niya kasi maaaring dalhin ang kanyang sarili sa ospital dahil delikado. Kalat na ang kanyang muka sa buong kamay nilaan at siguradong may mga magsusuplong sa kanya sa mga pulis kapag nagkataon. Kung kaya naman, sa tuwing nadidisgrasya, sa bahay na lamang siya nagpapagaling. Tila may sapusa din kasi ang buhay nito. Ilang beses nang tinamaan ng bala matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis. Subalit sa kabila ng mga sugat na natamo, buhay pa din siya kahit hindi dinadala ang sarili sa profesional na manggagamot. Hanggang sa naalala niya ang sanggol na anak na kanyang huling biktima. Tila doon niya ibabaling ang kanyang galit sa amang may dahilan ng kanyang muntik ng pagkasunog. Kung kaya naman, kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, hindi siya magdadalawang isip na bawian din iyon ng buhay. Sa kabilang banda,
Mabilis na naasikaso ni Manuel ang mga legal na dokumento upang maampon na si Mikael. Sila ni Cielo ang legal na magulang ng sanggol. Hindi na nila pinalitan ang pangalan ng bata. Naging magaan ang kanilang kalooban dito, lalo na si Cielo. Kay gaan ang kanyang pakiramdam nang unang beses na mahagka ng sanggol. Tila nabuo ang kanyang pangarap na maging isang ina na kay tagal na niyang inintay sa loob ng mahabang panahon. Sa kanilang pag-uwi, matapos sunduin ang sanggol, siniguro ng mag-asawa na nabili nila ang lahat ng mga pangunahing pangangailangan ni Mikael. Ito na ang umpisa ng kanilang pagiging isang buong pamilya. Sa paglipas ng panahon, lumaking mabait at matalino si Mikael. Ibinuhos nila Cielo at Manuel ang kanilang buong pagmamahal at suporta sa kanilang anak. Hindi nila pinaramdam dito na iba siya. Kung kaya naman hindi din sinayang ni Mikael ang pagkakataon na ibalik ang lahat ng magagandang bagay na ibinigay sa kanya ng mag-asawa. Sa edad na 10, inamin na ni Manuel na ampon lamang siya. Ikinuwento nila sa bata kung ano ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Bagay na naging mabigat sa loob ni Mikael noong una. Subalit unti-unti na niyang iyong natanggap. Kung sa bagay, hindi naman nagkulang sa kanyang mag-asawa. Subalit sa kanyang pagbibinata, parte ng pangarap niyang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang tunay na mga magulang. Magtatapos ka na ng high school sa susunod na buwan. Ngunit hindi ko pa din nadidinig sa'yo kung anong kurso ang nais mong kunin. Tanong ni Manuel sa anak, isang gabi habang sila'y naghahaponan. Oo nga. Bukod sa mga results ng entrance exams mo, parang hindi ka pa sigurado sa kung anong kurso ang nais mo sa kolehiyo. Dagdag pa ni Cielo. Basta kahit ano pa yan, tandaan mo na nakasuporta lamang kami ng iyong nanay sa kung anong gusto mo. Doktor, guro, inhinyero, o kahit ano pa. Malaya kang makakapili ng gusto mo. Paniniguro ni Manuel. Tay, gusto ko pong maging pulis, kagaya nyo. Gusto ko din magsilbi sa bayan. Mahinahong tugon ni Mikael. Natahimik ang dalawa sa sinabi ni Mikael. Hindi kasi natural sa pagkatao ni Mikael ang maging bukas sa kanyang saloobin. Nirespeto ng mag-asawa ang ganoong ugali ng binata dahil na din iniisip nila ang naging epekto ng kanyang nakaraan. Hindi naman din kasi nito binigyan ng sakit ng ulo ang kanyang mga magulang at sa katunayan nga, kinagiliwan ng lahat si Mikael dahil sa kanyang pagiging mabait at magalang. Sigurado ka ba? Hindi naman kita pinipilit na sumunod sa iyo pa ko, anak. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. Walang pilitan na magaganap dito. Muling pagtitiyak ni Manuel sa anak. Sigurado na po ako, itay. Sa totoo lang, bata pa lang ako. Ito na talaga ang gusto ko. Hindi ko lamang masabi sa inyo dahil alam kong malaking sapatos ang kailangan kong punan dahil magaling kayong pulis. Hindi sa lahat meron akong isang bagay na nais gawin, kaya gusto kong maging pulis. Paliwanag ni Mikael. Tila hindi alam ng mag-asawa ang nais ipabatid ng binata sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cielo. Gusto kong ako ang huhuli at magkukulong kay Boy Katok. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang ginawa niyang pagpatay sa aking mga magulang. Magagawa ko lamang yun kapag naging lisensyadong pulis na ako. Mataas na tora ni Mikael. Sa puntong iyon, nauunawaan ng dalawa na hindi lamang dahil pulis si Manuel kung kaya iyon din ang nais kuning kurso ni Mikael. Kailangan nilang intindihin ang mas malalim na dahilan at aspeto ng desisyon ng kanilang anak. Kung kaya naman, binigay nila ang kanilang buong suporta sa anak at pinangakong mananatiling nakatayo sa likod nito. 15 anyos na si Mikael, ngunit ang kanyang pisikal na katawan tila hindi angkop sa larangang nais pasukin.
Matangkad naman siya, subalit payat ang katawan. Kung kaya madalas din itong tampulan ng tukso sa eskwela. Subalit kahit minsan, hindi niya nagawang makipagbasag ulo bilang respeto sa kanyang mga guro, lalo na sa kanyang mga magulang. At kahit pagulo na ang lumalapit sa binata, hindi niya pinapairal ang init ng kanyang ulo at kalmado lamang niyang hinaharap ang sitwasyon. Isang tanghali, maagang natapos ang kanilang klase. Wala na din naman kasing gagawin dahil ilang araw na lamang, seremonya na para sa pagtatapos. Hindi nakaugalian ni Mikael na gumala kasama ng ilang kaibigan. Diretso uwi na ito upang tulungan ng inang si Cielo sa mga gawaing bahay at gumawa ng mas makabuluhang mga bagay para sa kanyang pag-aaral. Agad siyang nagabang ng jeep na masasakyan pauwi sa gilid ng kalsada. 2:00 ng tanghali at talaga namang napakataas ng init ng araw. Habang nakatayo at nag-aabang, may napansin siyang isang matandang patawid ng kalsada. Bagamat wala namang masyadong dumadaang sasakyan, tila malayo naman iyon sa disgrasya. Pinapanood niya ito habang binabaybay ang kalsada at nililingalinga ang paligid. Tinatansya ang pagkakataon kung kakailanganin pa ba ng matanda ang gabay o tulong sa pagtawid. Hanggang sa bigla na lamang tumumba ang matandang babae sa gitna ng kalsada. Ang ilang mga taong nakapansin, tinignan lamang ang sitwasyon ng matanda. Subalit hindi ganawan ang ginawa ni Mikael. Nagmamadali iyong tumakbo. Hindi alintana ang paparating na sasakyan. Sumenyas siya upang huminto ito sa kahinagka ng katawan ng matandang babae. "Lola! Lola, gising po!" Sambit niya habang marahang tinatapik ang mukha nito. Sunod-sunod na busina naman ang nadinig mula sa nakahintong sasakyan. Sumilip ang isa sa nagmamanehong driver mula sa bintana ng sasakyan. "Ano ba? Diyan pa ba talaga kayo humarang sa gitna? Sabihin niyo lang kung magpapakamatay kayo at sasagasaan ko na lang kayo." Galit at pasigaw na salita ng mama. "Pasensya na po. Bigla pong natumba si Lola eh." Nag-aalalang sagot ni Mikael. Imbis na tumulong, panay pa din ang pagbusina ng mga ito. Walang nagawa si Mikael kung hindi ang buhati ng matanda. Sa kanyang patpating katawan, hirap siyang akayin ito. Subalit dahil hindi naman ganon kataba ang katawan ng matanda, hindi din ito ganon kabigat. Nagawa niyang mabuhat ang matanda papunta sa malilim na bahagi ng gilid ng kalsada. Pakiwari niya ng hina ito dahil sa labis na init at walang tubig na iniinom. Lola, ayos lang po ba kayo?" Sinusubukang gisingin ni Mikael ang kamalayan ng matanda. Maya-maya lamang, tila naramdaman na niyang humihinga ang matanda. Tubig! Pahingi ng tubig!" Mahinang tugon ng matanda. Nagmamadaling kinuha ni Mikael ang kanyang water container sa loob ng kanyang bag. Binuksan niya ito, sakay nilalayan ang matanda bago pinainom ng tubig. Tama ang kanyang sapantaha dahil sunod-sunod na lagok ang ginawa ng matanda hanggang sa maubos ang tubig sa lalagyanan. Nang matapos uminom, nakaramdam ng kaginawa ng katawan ng matanda. Nagpasalamat ito sa ginawang kabutihan ni Mikael. "Salamat, Apo. Sa musmus mong edad at patpating katawan, nagawa mo akong mailigtas sa kapahamakan. Napakabait mo." Komento nito. Ngumiti si Mikael sa sinabi ng matanda. "Wala po yun, Lola. Teka, wala po ba kayong kasama? Saan po ba ang punta nyo? Dapat ay hindi na po kayo umaalis ng mag-isa at dapat ay may kasama po kayo nag-aalalay sa inyo." "Wala akong kasama. Pauwi na ako sa aking tahanan. Subalit dahil sa labis na gutom at uhaw, tila hindi kinaya ng aking katawan." Paliwanag nito. "Ganun po ba?
Ay, kaya niyo pa po bang tumayo? Tanong ni Mikael. Tumayo ang matanda, saka pinilit na itukod ang mga paa sa tulong na din ng paggagabay ni Mikael. Kitang-kita ng binata ang panghihina nito. Alam niyang kailangan ng tulong ng matanda. At bilang laging paalala ng kanyang ama, huwag magdadamot sa kapwa, lalo na kung may kakayahan kang tumulong. Huwag mong isipin ang anumang kapalit na maaari mong makuha, basta gawin mo lamang ng bukal at taos puso. Halika ho, may malapit na kainan dito. Kumain po muna kayo. Aya ni Mikael sa matanda. Nako, huwag na. Masyado ng malaking abala ito sa iyo, apo. Isa pa, wala din naman akong ipangbabayad. Sapat na sa akin ang tubig na iyong pinainom kanina. Pagtanggi nito. Naku po, huwag na po kayong humindi. Wala po yun. Alam ko pong gutom na kayo. Saka ko na po ang bahalang magbayad. May ipon naman po ako mula sa mga natira ko pong baon. Halina po kayo. Pagpipilit ni Mikael. Ilang metro lamang naman ang layo ng karinderya mula sa kanilang pwesto. Hinayaan niya ang matanda na mamili ng kakainin nito. Tila naman na nga ni Mikael ang katangian ng tunay na inang si Alice pagdating sa pagiging masinop sa pera. Kung kaya naman sa halaga ng baon na binibigay ng kanyang kasalukuyang magulang, nagagawa pa din niyang mag-ipon. Ito na po ang pagkaing napili niyo. Sige po, kumain na po kayo. Nakangiting alok ni Mikael sa nakaupong matanda. Paano ikaw? Hindi ka ba nagugutom? Tanong ng matanda. Ayos lang po ako. Nakakain na po ako kanina. Mamaya naman po ulit kapag nakauwi na sa amin. Nakangiting tugon ni Mikael. Nagsimula ng kumain ng matanda. Masayang pinapanood ni Mikael ang kanyang kasama na inuubos ang biniling pagkain. Tahimik siyang nagmamasid sa paligid. Maswerte ang iyong mga magulang dahil meron silang mabait na anak na kagaya mo. Komento nito. Maswerte din po ako dahil kahit ampod lang ako, hindi naman po nila pinagkakait sa akin ang mga pangangailangan ko. Tsaka sabi nga po ng tatay ko, huwag magdadalawang isip na tumulong sa iba, lalo na kung may kakayahan ka. Natawa ang matanda sa sinambit ng binata. Sa tanan ng kanyang buhay, ngayon lamang siya ulit nakaengkwentro ng taong may ganitong klase ng kaisipan. Hindi makasarili at iniisip ang kapakanan ng iba. Namangha siya sa magandang kaugalian nito. Ano nga pala ang iyong pangalan? Tanong ng matanda. Mikael po. Mikael po ang aking pangalan. Kayo po ba, Lola? Ano pong pangalan niyo? Gloria. Ako si Lola Gloria. Nakangiting tugon nito. Hinawakan niya ang palad ni Mikael sa katahimik na pinagmasdan ang mga guhit dito. Tila may binabasang hindi nakikita ng binata. Napatas ang kilay at napakunot ang noo. Bagay na hindi maunawaan ni Mikael kung bakit ganoon ang reaksyon ng matanda. May problema po ba, Lola Gloria? Nagtatakang tanong ng binata. Ang iyong palad, tila nagsasaad ng kairaming suliranin ang gumugulo sa iyong isipan. Hindi eksakto ang pinatutunguhan ng linya. May lungkot na bumabagabag sa iyo. May namumuong galit, subalit hindi sapat upang makapanakit ka ng iyong kapwa. Galit na mula sa nakaraang pilit mo mang takasan, hindi mo maiiwasang huwag palikan. Tugon nito. Maranging nigit ni Mikael ang kanyang palad mula sa pagkakahawak ng matanda. Tila sumakto ang paglalarawang binanggit nito sa tunay na laman ng kanyang kalooban. Dahil kilalang hindi bukas na libro si Mikael, nakaramdam siya ng kaunting hindi pagkakomportable sa mga tinura ni Gloria. Manghuhula po ba kayo? Nakakatakot naman po yung mga sinasabi nyo.
Pilit ang ngiti sa mukha ni Mikael. Kailangan mong maging handa kapag nakaharap mo siya. Hindi magiging sapat ang anumang meron ka para magawa mong makamit ang hustisyang inaasam mo. May maitim at nakakatakot na puwersang nakaabang sa daan na iyong susuungin. Kung kaya naman, kailangan mong maging malakas at handa upang hindi ikaw ang maging talunan. Pasensya na po pero hindi ko po kayo maintindihan. Ano po? Medyo anong oras na kasi? Saan po ba ang inyong tungo? Baka pwede ko na po kayong ihatid. Mungkahi ni Mikael, gayong tapos na din namang kumain ng matanda. Ayos na ako dito. Kaya ko nang umuwi dahil nakakain naman na ako. Bumagsak lamang ang aking katawan, marahil dahil sa labis na gutom at pagkauhaw. Huwag mo nang alalahanin ang iyong lola. Masayang sambit ni Gloria. Sigurado po kayo ah. Kung gusto niyo po, pwede kayong mag-uwi ng pagkain. Gusto niyo po ba bumili ako ng isa pa para may pagkain kayo mamaya? Alok ni Mikael. Umiling lamang si Gloria at nagpasalamat. Natutuwa siya sa pagiging maalalahanin ni Mikael sa tulad niyang estranghero. Baka ho wala na po kayong pamasahe, Lola. Teka po, babayaran ko muna yung kinain niyo para mabarihan tong pera ko. Bibigyan ko po kayo ng pandagdag sa pamasahe. Tumayo si Mikael sa kinaupuan at tinungo ang babaeng nasa kaha upang bayaran ang kinain ng matanda. Matapos makuha ang sukli, hiniwalay na niya ang perang ibibigay sa matanda para pandagdag pamasahe nito. Lola, ito na po ang 50. Natigilan siya nang makitang bakante na ang kanilang pwesto. Wala na sa kanyang upuan ang matanda. Nilingalinga niya ang paligid. Mabilis na lumabas sa karinderya upang subukang habulin ang matanda. Napakamot na lamang siya ng kanyang ulo dahil wala ni kahit anong bakas na iniwan ng matanda. Ang bilis naman nun mawala. Parang kanina lang hirap siya maglakad ah. Nakasakay na siya nun agad. Nagtatakang tanong ni Mikael sa sarili. Napabuntong hininga na lamang siya, saka binalik sa pitaka ang perang dapat sana ibibigay niya kay Gloria. Bumalik na siya sa lugar kung saan siya mag-aabang ng sasakyan pauwi. Hindi na niya masyadong iniisip pa ang mga naganap habang siya'y nasa biyahe. Ang mahalaga, masaya siyang nakatulong sa taong nangangailangan. Dasal lamang niya na sana nasa maayos na kalagayan si Lola Gloria at ligtas na makauwi sa tahanan nito. Pagka-uwi niya, agad na humingi ng pasensya sa kanyang inang si Cielo sapagkat nahuli siya ng uwi ng bahay. Nagtaka naman ang ina sapagkat sakto lamang naman ang kanyang dating sa mga normal niyang uwi kapag may pasok. Pasado 5:00 naman kasi talaga siya nakakarating ng bahay. Depende na lamang kung maiipit sa labis na bigat ng trapiko. Pinaliwanag niyang maaga silang pinalabas, subalit naantala ang kanyang pag-uwi dahil may tinulungan siyang matanda. Hindi naman nagduda si Cielo. Batid niyang nagsasabi ng totoo ang anak. Hindi pa man sinisita si Mikael ang tiwala nila mag-asawa pagdating sa mga ganong aspeto, kung kaya naman hindi ito malaking kasalanan kung tutuusin. Wala na din masyadong gawaing bahay ang dapat tapusin dahil nagawa na ni Cielo. Kung kaya naman, nagsabi siyang didiretso na ng kanyang silid upang magpahinga at gumawa ng ilang takdang aralin. Bagay na hindi naman na tinutulan ni Cielo dahil alam niyang subsob sa pag-aaral ang anak. Tila pumatok ang labis na pagod ni Mikael. Pabalagbag niyang binagsak ang katawan sa kanyang kama at sunod-sunod na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Maya-maya pa, nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang mga palad habang nakadapa. Kumunot ang noo ng maalala ang mga binitawang salita ni Lola Gloria kanina. Bagamat nagdulot ng pag-aalala, partikular na sa bahaging may maitim na puwersang nakaabang sa kanyang lalakaran, ipinagkibit balikat na lamang iyon ni Mikael.
Nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang planong pagkuha ng kursong pulis at hanapin ang kriminal na si Boy Katok na siyang pumatay sa kanyang tunay na mga magulang. Sa pagdaan kasi ng panahon, hindi pa din nahuhuli ang kriminal na ngayon ay 40 anyos na mula sa kanyang tansya. Bukod pa doon, naglalaan din ng oras ang binata sa pananaliksik hinggil sa kriminal na iyon sa tulong ng kanyang ama. Hindi din kasi nawawala sa mga balita sa telebisyon, dyaryo at radyo ang pangalan ni Boy Katok na patuloy pa din ang paghahasik ng takot at piligiro sa lahat. Maganda kayo. Magpapasukin tayo mamaya. Bungad ni Boy Katok sa kanyang dalawang kasamahan. Kung dati si Beatrice lamang ang kanyang katuwang sa mga iligal na operasyon, nadagdagan na sila ng isa pa. Si Orly, isang binatilyong kilala bilang holdapper sa Quiapo. Dahil iisa ang hilat siya ng bituka, mabilis na nagkasundo ang dalawa. Si Boy Katok na ang nagsilbing ama-amahan ng binatilyo kasama si Beatrice. Sa tono ng boses mo, tila papaldo tayo ah. Komento ni Beatrice habang nililinisan ang kanyang mga kuko. Sa Binondo, may bubuksan na bagong bilihan ng mga alahas. Base sa mga nagtiktik sa akin, lehitimong galing sa Saudi ang mga iyon at tunay na ginto. Ibababa ang mga kargamento mamayang madaling araw, lula ng isang maliit na barko. Sa Jones Bridge ang lokasyon. Aabangan natin itong makarating sa kanilang bodega sa Binondo. Ilang araw ko nang pinag-aaralan ng tindahang ito at napag-alamanan kong hindi ganon kahigpit ang seguridad. Kung kaya madali lamang natin itong mapapasok. Paliwanag ni Boy Katok sa kanilatag ang animay mapa sa lamesa. Sa paglipas ng panahon, nagbago na din ang takbo at klase ng operasyon ni Boy Katok. Hindi na siya basta na lamang kumakatok sa kung kani-kaninong mga bahay upang magnakaw at pumatay. Napalawig na niya ang kanyang kakayahan at malalaking establishmento na ang kanyang dinadali at ninanakawan. Subalit ganun pa din naman. Ang sino mang humarang sa kanyang daraanan, paniguradong kamatayan ang kakahantungan. Bagamat 3 lamang sila nila Beatrice at Orly ang kumikilos, pulido ang kanilang mga hakbang na labis na nagbibigay ng sakit sa ulo ng kapulisan. Sa loob ng halos 20 taong pagiging kriminal ni Boy Katok, malaya pa din itong nakakakilos sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa haka-haka ng iba, may kapit itong pulis na nasa mataas na pwesto, subalit hindi naman ito napatunayan dahil walang sapat na dahilan ang mga aligasyon. Yan ang gusto ko, alahas! Paniguradong tiba-tiba tayo kapag nagkataon, bossing! Parang asong ulol na tuwang-tuwa sa galak si Orly habang pinagkikiskisa ng 2 palad. Maganda kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo ang magiging delegasyon ng mga trabaho mamaya. Paniguradong may parak sa lugar na yon, kaya kailangan pa din natin ng angkop na pag-iingat. Paliwanag ni Boy Katok. Mga gunggong na pulis. Ilang beses na ba nating napatunayan na walang kakayahan ng mga uniformadong iyon na matiklo ang mga tulad natin? Masyado silang tiwala sa kanilang mga kakayahan. Singliit naman ng munggo mga utak nila. Panunuya ni Beatrice. May laman at punto ang sinabi ng babae. Subalit ganun pa man, ayaw pa din ni Boy Katok na magpakampante. Hindi niya na naising magkaroon ng butas ang kanilang hakbang na magbibigay pagkakataon sa mga pulis para masakote sila. Tuluyan nang ang balot ng kasama ng kaluluwa ng 3 at walang ibang iniisip kung hindi ang kanilang mga masasamang plano. Samantala, pagdaan din ng panahon, tila nagbunga ang pagiging tapat sa serbisyo ni Manuel. Mula sa pagiging Police Master Sergeant o SPO1, isa na siyang Police Executive Master Sergeant o SPO4. Bagamat malayo pa sa posisyon na nais,
Masaya na din siya sa mga natatamasang pagkilala. May natanggap kaming tip mula sa impormante na nasa Binondo ang susunod na target ni Boy Katok. Sa Wangchi Jewelry. Yung bago magbubukas na alasan. Ulat ni Manuel sa kanyang Police Lieutenant Espinas. Magaling. Bubuo tayo ng task force para mamaya. Kailangan nating masigurong madakip na ang kriminal na yan. Husto na ang kanyang ginagawang paglalapastangan at paglalaro sa kapulisan. Gigil na tugon ni Espinas. Kasama si Manuel at ang iba pang pulis, nagplano sila kung paano dadakpin ang mga kriminal. Binalikan nila ang mga naging galaw ng mga ito, maging ang kanilang mga hakbangin noon na hindi naging matagumpay, saka pinag-aralan upang baguhin. Desidido si Manuel na mahuli si Boy Katok, alang-alang sa kanyang anak na si Mikael. Mas gugustuhin niya pang siya ang makahuli dito dahil batid niyang ito ang dahilan kung bakit nais maging pulis ng anak. Hindi niya nais tahakin ni Mikael ang delikadong daan na ito para lamang sa hustisyang inaasam. Isa pa, ayaw niyang makulong sa ideya na paghihiganti ang pagpupulis ni Mikael. Kaya naman umaasa siyang masasakote ang kriminal at mahahatulan ng batas na magiging dahilan ng pagbabago ng desisyon ng anak at ibabaling ang atensyon sa ibang bagay. "Sino yung kausap niyo, Inay?" tanong ni Mikael. Nang maulinagan si Shelo na may kausap habang pababa siya ng hagdan. Ang iyong ama. Hindi na naman daw makakauwi ngayong gabi dahil may special operation daw sila mamaya sa Binondo. Malungkot na sagot ni Shelo. Palaging ganon ang kanyang reaksyon sa tuwing malalamang nasa isang operasyon ng asawa dahil binabalot na siya ng takot sa maaaring mangyari dito. Subalit wala naman siyang magagawa dahil iyon ang trabaho ni Manuel. "Special operations? Tungkol naman po saan?" muling tanong ni Mikael. "Para po ba mahuli si Boy Katok?" Bumuntong hininga na lamang si Shelo at hindi diretsyong sinagot ang tanong ng anak. Ayaw niya kasing pinag-uusapan ang usaping tungkol sa kriminal na iyon dahil pakiramdam niya nananariwa ang sugat sa puso ng anak. Kahit pa hindi ito madalas magsabi ng kanyang nararamdaman bilang isang ina, ramdam niyang nakatagong hinanakit na parang bombang sasabog anumang oras. Sana mahuli na siya nila Itay. Masyado na siyang maraming kasalanan. Dagdag pa ni Mikael, saka umupo sa hapagkainan. Tahimik na pinagsasaluhan ng mag-ina ang kanilang hapunan. Matapos noon, maagang umakyat ng silid si Mikael upang makapagpahinga sapagkat maaga pa ang kanyang pasok kinabukasan. Kahit patapos na ang pagsusulit, naglalaan pa din siya ng oras na balikan ang mga napag-aralan para sa entrance exam sa universidad na papasukan sa pagpupulis. Saglit na nagdasal para magpasalamat sa buong araw na biyaya at humingi ng gabay para sa kaligtasan ng amang sasabak na naman sa delikadong operasyon ng gabing iyon. Saka nahiga na si Mikael at aganda na upang matulog. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, mabilis siyang dinalaw ng antok at nakapagpahinga. Bukas ang bintana sa silid ng binata. Dahil malalim na ang tulog, hindi na nito namalayan ang isang presensyang nakapasok sa kanyang silid. May isang bilog na ilaw na nakapasok sa kanyang silid at tila parang mga pares na mga matang pinapanood siya habang natutulog. Maya-maya pa, lumipad ito papunta sa kanya at pumasok sa kanyang ulo at tuluyang naglaho. Iminulat ni Mikael ang kanyang mga mata dahil sa kakaibang init na nararamdaman. Nang kanyang iginala ang tingin, napabalikwas ito ng higa sapagkat napagtanto niyang wala siya sa kanyang silid. Puting-puti ang buong paligid. Ang kanyang kama, tila nasa isang malaking bulwagan ng palasyo na sa mga libro at magasin lamang niya makikita. Teka, nasan ako? Natutulog lang ako kanina. Kumunot ang ulo, tsaka tinapik-tapik ang kanyang mukha.
Patay na ba ako? Pero paano? Binangungot? Ang labo naman. Ibig sabihin langit na to? Sunod-sunod na bulong ng binata. Hindi. Nananaginip lang ako. Babalik na ako ng tulog ulit. Muli siyang nahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinilit kuhanin ang naantalang tulog. Subalit anumang gawing ikot, talagang gising na gising ang kanyang diwa. Kung kaya naman, naupo na lamang siya sa kanyang kama at muling pinagmasdan ang paligid. Maya-maya pa, isang pintuan ang lumitaw. Nagliwanag iyon at puting-puting aura ang lumabas dito. Napako ang kanyang atensyon doon at hinintay ang susunod na mangyayari. Kapag dakay lumabas ang isang babae na nakasuot ng puting bestida na animoy pantulog. Nakalugay ang buhok na kulay abo at litaw sa suot na damit ang maputing balat, ngunit kulubot na. Animoy isang matandang anghel na susundo ng kaluluwa ng namatay na. Maligayang pagdating, Mikael. Nakangiting bati nito. Gulantang at nanlaki ang mga mata ni Mikael sa kanyang nasasaksihan. Kilala niya kung sino iyon. Subalit paano? Bakit? Nasaan nga ba siya? Dalawang salita lamang ang unang umalpas sa kanyang bibig sa kabila ng halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Lola Gloria?